Gusto mo ba yung may mararating kayong future o Oo. Yung may mararating kayong future? Then sa tingin ko, expect mo na wala siyang time sa mga bullshit mo. Exactly. Alright? Kaya maraming babae ang paulit-ulit natatarantado. Maraming babae ang single kasi nga, masyadong too good to be true yung gusto nila. Imagine ganito gusto nila. Lalaki na nagme-make money, nag-i-strive ng greatness, nag-i-strive for greatness. At the same time, makakapagbabad sa kanila. Makakapag-ubos ng oras sa kanila. Cuddle type shit, di ba? Madalas nilang kausap, katawagan, ka-updatean, di ba? Para sabihin namin sa inyo, ang isang lalaking straight up mag-isip na nagme-make money, grinds at money, wala na talagang time yan para sa mga ganyang pa-baby type shit na, di ba? Ganon ka-imposible yung gusto niyo. Kaya marami sa mga babae ang nagpapasakot na lang sa matandang mayaman. Kasi yung matandang mayaman yun. Mag-apong kayo sa kama, bang-bang ka dun eh. Tapos andun yung resources agad kasi nasa penthouse suite kayo. Nasa mahaling lugar. Nasa ibang bansa kayo. Yan yung gusto nila eh, no? Bubuka ka na lang. Yun. Diba? Kaya maraming babae ang nauuwi sa matandang mayaman na lang. Kasi yun, cuddles agad yun. Warating ganun eh. Diba? Kasi gaan lang kayo. Kasi yun, phone call na lang yun kasi mayaman nga eh. Tapos andun yung resources. Diba? Kasi ganun yung gusto nila eh. Gusto nila ng mag-uubos ng time kasama sila. At the same time, may resources. Doon kayo sa matanda. Sunod! And we are back sa part 2. Alright? Game. Kawawa kami. Yung parang napag-uusapan ka agad. So, kawawa yung tingin nyo sa babaeng nag-a-adjust? Kadalasan. So, Depende. pag kaming lalaki mga nag-adjust, hindi kawawa pa rin ba kami sa paningin nyo? Parang hindi naman po. Kasi sanay na sila, di ba, dito sa culture natin na yung lalaki yung nag-a-adjust. Or sa amin. Kasi tingnan mo kung pagdating sa kawawa, hindi nyo na nga lang nalalaman na kawawa pala yung lalaki. Dahil hindi naman magsasabi yung lalaki. Dahil una, nakakahiya para magsabi kami, kawawa kami. Nakakahiya sabihin yun. So hindi lang kami magsasalita ngayon. Diba? Pero kung isipin nyo, kaya rin, naging babae na kita, magtatrabaho na ako ng todo nun para makip kita. Tapos kailangan kitang pasayahin nun. Mas uunahin pa nga nung lalaki yata pasayahin kaysa isipin mong pasayahin siya eh. Tapos, let's say, yung sinabi mo rin about sa, let's say, nag-like ng picture, ganyan, mapapahiya ka pag nag-like yung lalaki mo ng picture, di ba? Pero kunyari, gawin sa amin yun nung babae din. Kaya siya yung mag-like ng iba, mas kawawa kami. Hindi naman, kumbaga mas, matindi yung pagbaba namin sa society nun eh. Kasi Mismo. Kasi, di ba? Kaming mga lalaki na yung lalagari, sasagad, sasalo ng burden, di ba? May stress ng sagad, nang hindi nyo nalalaman, kasi bawal kami mag-share. Soft side yun eh. Magmumukha kaming sad boy nun pag nag-share kami ng mga ganong type shit. Di ba? Sa madaling sabi, kami yung hirap para tumagos. Tapos para makip kayong mga babae. Kasi nga, ipagpapalit nyo kami sa mas malupit, mas may resources, mas matikas sa amin. Diba? Ngayon, pag kayo mga babae, yung publicly, kahit sabihin natin na, ano ba, malabo namang maging kami nun eh. Like for example, baliw na baliw kayo sa artistang lalaki. O kaya, yung very common sa mga leading man ng kung anong palabas or very common mga K-pop type shit. Diba? Pag kayo yung ganun na ulul kayo doon, dapat okay lang. Pero pag lalaki, yung nag-like ng pictures, kasuklam-suklam. Diba?
Pero para sa akin, hindi para mag-like talaga ng pictures ang lalaking committed sa isang relasyon. 'Di ba? Pati yung babae, parehas, hindi dapat. Bilang respeto sa isa't isa. Ngayon, kung isa kang babae, nakaka-encounter ka ng gano'n na yung boyfriend mo nagla-like ng pictures ng iba, malaya kang i-cut off yun. Ngayon, pag hindi mo kin-cut off, tas nagtuloy-tuloy, nasasaktan ka, nababastos ka, kasalanan mo na yun. Patay mo, iwan. Diba? Iwan mo. Same thing sa mga lalaki. Same thing sa mga lalaki. Pag yung babae nyo, ulul na ulul sa mga idol nilang K-pop or idol nilang artistang lalaki. Diba? O kaya makakita lang ng... Parang ganito. Pag may mga sumisikat or nagtitrending na artista na kita abs or kung sinong sikat na kita abs, pag yung babae yung nag-comment na uupuan daw nila sa mukha yun, yung mga ganun-ganun comment, kahit biro-biroan lang yun, okay lang dapat. Pero pag lalaki, imagine lalaki artistang babae, mag-comment kami ng ganun, upuan mo kami sa mukha. Puta na, kasuklam-suklam kami nun. Dapat ipako kami sa krus nun. 'Di ba? Ganun lang yun Mapababae, mapalalaki, as long as di mo binibigyan ng respeto, yung... Kasi, form of pambabastos yung ginagawa mong ganun, mapababae or lalaki pag ganun ka. Yung humaling ka sa iba, kahit hindi magiging kayo nun. 'Di ba? Pambabastos yun. Tuloy natin. Yung sinabi mo rin about sa, let's say, nag-like ng picture, ganyan, mapapahiya ka pag nag-like yung lalaki mo ng picture, di ba? Pero kunyari, gawin sa amin yun, nung babae din. Kaya siya yung mag-like ng iba, mas kawawa kami. Hindi naman, kumbaga mas, matindi yung pagbaba namin sa society nun Bam! Kasi kunyari, nag-cheat ka. Yung pagbaba namin sa society nun, mas matindi. Pag nag-cheat naman yung lalaki, hindi naman kayo ganun bababa sa society nun Totoo. Diba? Like for example, sa isang relasyon, yung babae, nanlalaki, di nag-break na sila. Yung babaeng nanlalaki, matapos niyang manlalaki, anytime pwede siyang lumandi ulit, tas may papatos sa kanya. Diba? Gets? Pero yung lalaki na nag-cheat, puto wala na yun. Diba? Kaya kadalasan ng lalaking nauuwi sa breakup, nagiging madugo Diba? Kailangan muna nilang gumanda yung katawan, mag-level up yung finances, talagang total upgrade. Tapos matapos yun, wala na, solid na siyang individual. Pero yung babaeng nag-cheat, kahit nag-cheat siya ngayon, kahit nanlalaki siya ngayon, kahit na-expose siya na nanlalaki siya ngayon, mamaya lang, may papatos sa kanya lalaki once pinili niyang lumandi. 'Di ba? Kaya para pagmukhay nyo kayo yung kawawa ng kawawa dito sa gantong usapin, mabaliw. Yung ranko nyo, hindi naman ganun bababa talaga May sasalungang ibang lalaki agad sa inyo Sa bagay. Pero pag kami ang nachitan, wow, di ba? Parang ganun, yung mata ng ibang lalaki din, parang napahiya ka talaga. Sir. Mas maangas pa nga sila pag naintindihan nila yun Sino? Yung parang pag okay lang sa kanila yun. Sino? Yung mga babae. Na kunyari pinag-uusapan sila, yung lalaki mo ng babae. Pag yung swag nila parang, it's all good. Pag gumanon sila. Oo, parang hindi lang nila alam na mas maangas yun. Nagigets mo? Di ba parang ang swag dapat nila parang, di ba hindi ako apektado? Yung mga nagchichismis sa kanyang babae Di ba kunyari pinagchichismis, siya nataiyan siya sa ulo kasi ng lalaki yung, ng babae yung lalaki niya. Parang mas maangas pag, okay lang sa akin, pagchismisan niyo ako. Parang mas maangas yun, parang... Totoo. Di ba? Pero hindi nga nila alam yun Mas Tsaka iniisip hindi nilang nga- negative. Hindi nga yung ipot sa ulo sa ating mga lalaki. Oo, lang parang sa nagawa. lalaki Sa nga lang lalaki yun, lang tol, talaga Sa yun. babae, hindi nga ganun Hindi. tol Mali lang nila kasi i-think to. Oo, Kasi- mali lang yung dating sa kanila. Kasi isipin mo, ganito na lang nila iabang sa kumari nila. Kunyari, chinismis ka. Hindi lang like yung nangyari. Ang pangit kasi ng asawa mo, kaya hindi nagustuhan yung nung babae na yun Gets mo? Parang siya, may magkumari sila. Di ba sinasabi niya kanina, mag-like lang yung lalaki niya dun sa Ibang babae. sa ibang babae. Oh. Parang lumilit na Napapahiya yung na siya. Oo. Oo. Dapat nga may branding siya na hindi
yung lalaki ko maayos kasi kaya may ibang babae nagkakagusto eh. Yes. Gigets mo ako? Parang dapat ayun yung yabang niya. Kasi sa'yo hindi siguro maayos yung lalaki mo kaya wala nagkakagusto. Oo nga, di ba mas pipiliin mo naman siguro na yung lalaki na marami nagkagusto sa kanya, di ba? Ayos lang po sa akin. Basta, yung parang, siya yung hinahabol, hindi siya yung nagmumukhang thirsty, di ba? Mas nakakahiya kasi kung parang siya yung habol na habol sa babae. Makes sense Parang din. Nakakahiya. Hindi, tama rin yung Makes sense sinasabi din mo. sinasabi niya. Pero sa tingin ko, sa una pa lang, ba't naman kasi pipili ka ng lalaking thirsty? Kasi kung thirsty siya, malamang nung una pa lang, thirsty na yun. Alam mo, tsaka kung wala ka kasing ibang ginawa dito sa internet, kundi mag-thirst trap, wala kang ibang makukuhang uri ng lalaki, kundi yung lalaking thirsty talaga. 'Di ba? Kung yung mga lalaking na-encounter mo nang na-encounter, yung maaligid sa'yo, yung bimbang lang yung habol sa'yo, katawan mo lang, uhaw na uhaw, ka nga, thirsty. Check yourself kasi, baka wala ka kasing ibang ginawa dito, kundi mag-thirst trap. 'Di ba? Nahihiwagaan nga kami kung ilan ba yung cycling mo na yan eh. Diba? Si kwenta kaya yan? Parang di napapalitan eh. Diba? Ganun lang din yon. Sobrang gandang point nun. Check yourself. Kung sablay ng sablay yung na-encounter mong lalaki, uhaw na uhaw sa babae, thirsty sagad. Putya, baka wala kasing ibang ginawa, kundi mag-thirst trap sagad. Diba? Wala namang ibang na-attract yung tae. Kundi langaw. Gets? Tuloy natin. Baka nga nagte-thirsty siya sa'yo tapos pinatulan mo siya Tapos ngayon magagalit ka pag thirsty siya sa iba. Uno pa lang, yun naman yung pagkakilala mo sa kanya, di ba? Oh, ay wait, baka nga sinet up mo pa yun Baka naglagay ka ng thirst trap doon, di ba? Tapos yung kumagat ng mga thirsty na lalaki, pinatulan nyo. So pag naging thirsty siya sa iba, biglang may problema ngayon. Nung una, doon yun naman sila nakuha sa pagiging thirsty nila. O nga no, wala naman lalaki lagi maglalike sa kanila na yung damit nila sobrang bis na busy. Yung magpicture ba sila ng straight body? May magkakagusto ba sa kanila ganun? Kung magpicture sila ng kita-kitang puwet ng ganun, tingnan mo, dami talagang maghabol na lalaki. Tapos doon sila mamimili ngayon ng ano. Siyempre. Alam ko na kung sino yung mga pinili mo. Mga thirst boys. Saan ba dapat ako pipili? Sir, kung hindi sa IG ko, doon rin naman nagkikilala lahat. Sige, maganda yung tanong Ganda. mo. Putang ina, ano yun? Balik natin ng konti. Balik natin ng konti. Magpicture ba sila ng straight body? May magkakagusto ba sa kanila ganun? Kung magpicture sila ng kita-kitang puwet ng ganun, tingnan mo, dami talagang maghabol na lalaki. Tapos doon sila mamimili ngayon ng ano. Siyempre. Alam ko na kung sino yung mga pinili mo. Mga thirst boys. Saan ba dapat ako pipili? Sir, kung hindi sa IG ko, doon rin naman nagkikilala lahat. Sige, Sablay. Di ba bilang isang babaeng may delikadesa, umi-spot ka ng magiging ideal partner mo sa IG? Nangi-spot ka? Babaeng may delikadesa, babaeng pinipilit mong high value ka, tapos nangi-spot ka ng magiging lalaki mo, ideal partner mo sa Instagram or dun sa mga likers mo. Sablay. Low quality lalaki rin makukuha mo kasi bilang isang babae, kung alam mong may value ka, alam mong pinag-ingatan mo yung sarili mo, alam mong intact yung value mo dyan, hindi ka para umispat. Diba? Kasi kung tinatrabaho mong maging isang high value na babae, diba? Kusa mong mamimit dun sa wavelength na yun, yung high value na lalaki din eh. Nagigets nyo ba? Ngayon, kung bilang isang babae, umi-spot ka or naghahanap ka, sablay. Kasi nga, di ba, hindi ka nagpo-pursue, nag-a-attract ka. Di ba? Di ba? Kasi di ba kahit anong habol mo sa paro-paro, hindi mo makukuha yun. Pero once pagandahin mo yung hardin mo, kusang lalapit yung paro-paro, di ba? Di ba? Real talk, tuloy natin. maganda yung tanong mo. Ganda. Good. Itatanong ko ngayon sa'yo yan. Saan ba sa tingin mo dapat mahanap ang mga tamang lalaki?
Hindi ko alam eh. Ladies, tulungan nyo naman yung kapwa nyo. Babae mundo nito eh. Iba naman to eh. Sa church daw po. Sa church? Pag Bible study, ganun. Hindi nga, naniniwala ka ba dun? Hindi nga kayo Syempre nababasa po, sa pag, mga church boys eh. Center of God, yung Mm. yung focus. Kailan ka ng- nabasa sa church boys? Nabasa? Oh, kailan ka na-attract sa church boys? Hindi naman po na-attach, pero parang ideal siya sa pag kakasal ka na yung lalaki is may center of Jesus is kasi parang hindi siya Balikan natin ng onte. Ang ganda nito. Balikan natin ng onte, okay? Kasi kung thirsty siya, malamang nung una pa lang, thirsty na yun. Baka nga nagte-thirsty siya sa'yo eh, tapos pinatulan mo siya eh. Tapos ngayon magagalit ka pag thirsty siya sa iba. Una pa lang, yun naman yung pagkakilala mo sa kanya. Di ba? Oh, ay wait, baka nga sinet up mo pa yun eh. Baka naglagay ka ng thirst trap doon. Di ba? Tapos yung kumagat ng mga thirsty na lalaki, pinatulan nyo. So pag naging thirsty siya sa iba, biglang may problema ngayon. Nung una, doon yun naman sila nakuha sa Oo nga, pagiging no? thirsty nila. O nga no, wala naman lalaki lagi maglalike sa kanila na yung damit nila sobrang bis na bis eh. Yung magpicture ba sila ng straight body? May magkakagusto ba sa kanila ganun? Kung magpicture sila ng kita-kitang puwet ng ganun, tingnan mo, ang dami talagang maghabol na lalaki. Tapos doon sila mamimili ngayon ng ano. Siyempre. Alam ko na kung sino yung mga pinili mo. Mga thirst boys. Saan ba dapat ako pipili? Sir, kung hindi sa IG ko, doon rin naman nagkikilala lahat. Sige, maganda yung tanong mo. Ganda. Good. Itatanong ko ngayon sa'yo yan. Saan ba sa tingin mo dapat mahanap ang mga tamang lalaki? Hindi ko alam eh. Simbahan. Ladies, tulungan nyo naman yung kapwa nyo. Babae mundo nito eh. Iba naman to eh. sa church daw po. Sa church? Pag Bible study, ganun. Hindi nga, naniniwala ka ba dun? Hindi nga kayo Syempre nababasa po, sa mga church boys eh. Center of God, yung focus. Kailan ka ng- nabasa sa church boys? Nabasa? Oh, kailan ka na-attract sa church boys? Hindi naman po na-attach, pero parang ideal siya sa pag kakasal ka na yung lalaki is may center of Jesus is kasi parang hindi siya gagawa ng mga maling gawain lagi, ganun. Parang more on basa-basa lang kayo. Walang ganun. Tama din. Dinodog show nila yung ganun as if nakakatawa yung ganun or kahiya-hiya yung ganun. Ito isang mabilis lang, yung pagiging inline yung utak, yung pagiging naniniwala sa Diyos, never yun naging katawa-tawa. Okay. Ako, sarili ko, personal, may Diyos ako sa puso, naniniwala ako kay God. Ultimo yan, yung two joints, sobrang angas nila, di ba? Nananahan yung Diyos sa buhay nila. Di ba? Naniniwala sila sa Diyos. Ngayon, kayo, bilang isang babae, kung sa inyo katawa-tawa yung lalaki na nag-church, nagsisimba, sumasamba, kasi regardless sa religion yan eh. Di ba? Yung pagiging ideal man or yung pagiging lalaki na straight up mag-isip with the proper mindset, proper aura, proper attitude, hindi tulok-tulok, malaking part doon, kaya siya ganun, kasi naniniwala siya sa Diyos. Alright? Regardless sa religion, basta naniniwala kang may Diyos, alright, malaki ang tsansa na maging malupit ka sa buhay. Di ba ngayon, kayong mga babae, pinagtatawanan nyo keso ideal yung church boy, basa-basa lang, hindi kayo magkakamali. Walang taong hindi nagkakamali. Alright. Walang taong hindi nagkakamali. 'Di ba? Lahat tayo may kanya-kanya tayong baho na tayo lang yung nakakaalam. Walang sino mang tao ang hindi nagkakamali. 'Di ba? Real talk. Ngayon kayong mga babae, kung nag-wonder kayo kung ideal sa inyo yung ganun, yung lalaki na naniniwala sa Diyos, may Diyos sa puso. 'Di ba kasi hindi naman porkit lalaki na naniniwala sa Diyos, yung babasahan ka ng Biblia, type shit, ganun eh. Hindi ganun. 'Di ba? Malaking
senyales na ang isang lalaki may Diyos sa puso or naniniwala sa Diyos kapag nag-e-excel or nagpaprogress siya sa buhay. Real talk. Real talk. Name it. Sa lahat ng mga kapanood nito na nagpaprogress sa buhay, alam kong naniniwala kayo sa Diyos. Ngayon, kayong mga babae kung katawa-tawa sa inyo yon, yung maniwala kang may Diyos, may problema sa inyo. Alright. Diba? Hindi pwedeng maniniwala ka nilang sa Diyos pag may malubha ka ng sakit or kanya pag kakasal ka na or kung... Anyway, hindi para mag-dive in tayo ng sagad doon kasi alam nating hindi magigets ng karamihan. Tuloy natin. Read lang kayo, hindi kayo Okay lang ka nagkagusto sa church boys? Wala, ideal lang siya. Never Oh, diba? pa ako nagkagusto. Kailan kayo nagkagusto? Nagkagusto ka na ba sa isang church boy? Oo naman. Ano nangyari? Oh. Kasi, alam mo yung parang pagtingin mo dun sa lalaki, ay, tangina, sobrang goods to. Baka Diyos. Tapos ano nangyari? Baka Diyos, tas taga. Hindi. Parang kasing, paano ko ba to i-explain? Para kasing ang hirap tingnan sa kanya na magloloko siya, gagawin siyang hindi tama. Which is kasi parang lumaki siyang matino eh. Parang sa paningin mo, ang So tinutino nagka-jowa niya. ka ng church boy? Ay, hindi. Oh, di ba? Sabi ko Paano ko i-describe? Sabi mo, describe ko lang. sa mata nyo lang, okay to siya. Pero ba't di nyo ginawa? Hindi. Kasi puro bad boy yung mga ex mo, no? O hindi no. So ano pala? Kasi nga, low IQ sila. Di ba yung mga babae? Ayan, mababanggit nila ano yung ideal man para sa kanila. Mababanggit nila. Ayan nga church boy daw ideal man kasi alam nilang hindi sila lolokohin, ganto ganyan. 'Di ba? Pero mas pipiliin nila yung uulul-ululin sila kasi nga low IQ sila eh. 'Di ba? Ayun yung nakakapagtaka nga eh. 'Di ba? Kasi hindi tanga yung mga babae. Low IQ lang, pero may utak, pero hindi tanga, nasagad. Alam nila ano yung ideal man. Diba? Pero mas magda-dive in, mag-go sila dun sa alam nilang tatarantaduhin sila. Diba? Yun ang tanong. Bakit? Diba? Tuloy natin. Wala, kasi hindi pinagtagpo yung landas namin eh. Baka hindi niya ako gusto, ganun. Ni church Yung boy. Baka wala kang ginawang move. Di ka nag-pray doon, no? Hindi, kinantahan ko nga siya sa church. Okay, Koy, balik tayo sa church boy. Church boy, commercial break muna. Okay ba sa inyo yung ganito na nagpa-vlog? Hindi tayo puro vlog. Nagko-content din tayo dito sa YouTube. Kasi ramdam ko yung pagkaumay nyo eh. Pag yung puro araw-araw kong pamumuhay lang yung pinagpapapanood. Hey, church boy, pray ka muna. Let's go back. Mate, ayusin mo yung head mo. Ay, doon sa kabila. Yan, kabila mo na tanggalin. Okay, sorry. Yan, natatakpan yung mukha mo sa ano eh. So, di ba single ka din, di ba? Yes. Ang rason yan, ano? Ang rason... Ay, ba't naghiwalay? Wag ganun. Ang rason kasi wala eh, nahihirapan din ako pumili. Hindi pumili. Tama, mamili pala. Bakit? Kasi, yung isang taon na naging single ako, more on situationship siya eh. Mhm. Parang may 1-month curse eh. Alam mo yung 1-month curse? Hindi, parinig nga yan. Ayaw ko lang narinig yan. 1 month curse mo ah. Yung 1-month curse, yan yung... 1 month curse? 1 month. One Yes. month. Okay, Yung 1 1 month month. curse na yan, hanggang isang buwan lang kayo mag-uusap ng tao. Mm. Parang mapapatingin ka pa nga sa kalendaryo pagtingin mo, ay, first week ngayon ng buwan na yun. Tapos biglang di na kayo mag-uusap. Sino magsisimulang hindi ko mausap? Parang bigla kayo magiging cold. Tapos dyan na yun, syempre, babae ka, di ba? Mararamdaman mo yun na, ay, bakit cold to? Syempre ko, magiging cold ka din. Doon na matatapos na wala nang nagchat-chat. So, bakit nagkakaganon? Yun na nga yung problema ngayon sa generation ngayon. Nag-uusap kayo, situationship, okay kayo. Though wala namang, kahit walang nangyayari. Nag-uusap kayo, kinikilala niya isa't isa eh. Kaso nga lang, nagkakasawaan agad. Alam mo yun parang,
ikaw yung ngayon, bukas or sa makakalawa, iba na naman. Kumbaga, Ikaw din select and kasama ka select. dyan. Kumbaga, isa ka rin, sa dalawang yun, ikaw rin yung nagsasawa ka rin. Ay, hindi. Kasi ang ginagawa ko So sa yung si akin. lalaki yung nagsawa sa'yo. Oo. Kasi ang ginagawa ko kasi, pag may kausap ako isa, dun lang ako sa isa. Mhm. Pag tumigil ka, tsaka ako lipat sa iba. So ba't siya nagsawa sa'yo? Siguro, nakahanap ng iba. So ba't hinayaan mong manalo yung iba? Hindi ko hinayaan, syempre. Ginawa ko yung lahat para tanungin ko, bakit, ano nangyari, bakit ko Yun ang- ka. Kalokohan. Kalokohan yun. Real talk kalokohan. Alright. Alam nyo, ganito kasi yan. Yung mga situationship type shit na yan. Pauso na lang ng mga low IQ yan eh. Wala namang ganun eh. Di ba yung mga low IQ nagkasundo, so nakapag-create sila ng bagong term, no? Situationship type shit. Walang ganun yung mga nag-iisip ng tama. Bakit? Kasi mga low IQ lang naman yung mga nagpupumilit humanap ng ideal partner sa maling lugar, sa maling paraan. Ngayon, ipipilit nilang maging ideal partner yon. Hindi mag-work. Hindi tatagos sa isang healthy relationship. Kasi kung saan mo siya nakilala, paano mo siya nakilala, saan ka niya nakilala, paano ka niya nakilala, sablay eh. Like for example, sa club. Diba? Sa club kayo nagkakilala. Sa inuman. Sa gimikan. Diba? Pwede yung mag-usap, pwedeng isang linggo, isang buwan, pero para tumagos into a healthy relationship, malabo. Diba? Kaya, situationship. Tayo na invento ng mga low IQ yun eh. Low IQ talaga. Imagine, pipili ka ng mapapangasawa mo sa maling lugar, maling oras, maling way. Eh di tanga. Tapos ngayon, situationship type shit. Walang ganun. Situationship ang putya. Kasi yung may utak talaga, pag nag-meet yung may utak talaga, healthy sagad yung nangyayari. Nag-gets nyo ba? Diba? Situationship ang putya, tigil nyo yan. Ano mo? Yun ang ginawa, sinasabi mong ginawa mo ang lahat, tanungin mo siya. Oo. Hindi mo ginawa ang lahat, tinanong mo lang siya eh. Syempre, hindi, bukod pa dun, syempre, di ba? Syempre, nandiyan yung acts of services. Tapos, syempre, yan, paglulutuan mo siya minsan. Mhm. Or minsan, ikaw yung pupunta pag busy siya, di ba? Mhm. Mga ganong tipo ng ano. Tapos, pag dumating na sa punto na di mo na alam yung gagawin mo, dun napapasok yung tatanungin ko siya, parang, ano nangyari, ganon? Bakit parang nanlamya ka, parang may hindi na tayo, okay, ganon. Do kahit yung 1 month lang na yon, tatanungin ko na siya. Kasi gusto ko na yung direct to the point na eh. Ayoko na doon na yung, wala lang, sasagot siya wala lang. Kinabukasan, wala na din. Di na din nagchat-chat. Relief sa dry non-stop ubo, katin ng lalamunan at sakit sa kakaubo. Ganun, parang ganun yung nangyari dun sa 1 month curse na yun. Kumbaga, pagkatapos ng 1 month, may kausap ka na namang iba, 1 month curse na naman. Exact date or exact week. Tapos ang usapan. Yung mga nakakausap mo na yung gusto mo ba sila? Yung iba yung iba hindi. So bakit hindi mo talaga sila chinase? Hindi mo sila hinahabol? Kahit hindi ka na nila kinausap o hindi ka na nila nireplyan, i-DM mo lang sila na pwede ba kitang padala ng foods? Bakit? I mean, di ka na nag-response, di ba? So ikaw ang dapat unang sumuko compare sa kanya. Hindi ako sumuko. O ba't hindi mo ginawa yun? Hindi mo tinry ligawan siya. Kasi siya na yung tumapos eh. Sinabi niya ba? Wala naman siyang sinabi ah. Pero pinaramdam niya. Baka tingnan naman mo. ikaw lang nakaramdam nun. Oo. Oo. Tsaka pakiramdam nga niya yung Pakiramdam ginamit mo niya lang eh. yun, ha? Pakiramdam niya feelings yung ginamit niya. Hindi siya gumamit ng think. Kumbaga, hindi siya nag-wise move na ano ba ang way para magustuhan ako nung lalaking yun. So, hindi niya ginamit yun. Ang ginamit niya yung feelings niya. Siyempre, yung feelings niya, hindi ka na niyang gusto. So, always negative naman Kasi lahat kahit ng kahit yung mga babae ko, alam ko na nakakaramdam din sila ng ganun minsan eh, na hindi na yata ko gusto ni daddy ah. Hindi naman mawawala sa mga babae natin yun eh. Yeah. Hanggang ngayon alam ko nakakaramdam yung mga yun ng ganun. Dahil, syempre yung mga actions namin, parang ganun siguro. Kaya rin matagal kami mawawala. Kaya matagal namin di sila tatabihan.
Siyempre, kaya rin lalo pag may iniisip kaming business, ayaw namin kapagkwentuhan sa kanila. Mm-mm. So siguro sa feeling nyo, hindi na ako gusto nito. Pero most of the time, hindi yun ang case talaga. Nag-reply pa ba siya sa'yo? Sila, hindi na. Ay, sila. Eh, ang daming Ang di dami nag-reply ah. sa'yo. Ang dami ah. Okay, hindi. Alam mo, mas magandang tanong. Kung lalaki ka, ano sa tingin mo ang hindi mo magugustuhan sa'yo? Kaya rin nakamit ka ng ikaw mismo, yan. Ano sa tingin mo ang hindi mo magugustuhan? Kunyari lalaki ka. Yun na yung sagot eh. Sinabi niyo na hindi ako hinahabol eh. Ha? Yung hindi ako hinahabol ng babae, kaya wala siyang gagawin. Hindi ka naghahabol. Oo, yun. Tama ba? Tama. Tama. Nasa isang page ba tayo? Nasa isang page tayo. O alam mo yung sagot. Alam ko yung sagot. So, Ginawa ko yun eh. Hindi mo nga ginawa eh. Hindi mo Ano nasolusyonan. Oo, eh. kasi pinairal ko yung emotional. Yes. Yeah, tamo. Yes. Yes. Natatrap sila, no? Napapansin nyo, natatrap sila sa sarili nilang, no? Di ba? Ano lang yun, no? Basic maneuvering lang yung ginagawa nila, Bugoy. Nagmumukha silang tanga yung mga babae. Nagmumukha silang tanga dun sa sarili nilang statement. Di ba? Kasi nga, sure yan, mga ano lang sila, parang pretension, sagad, pang. O, yun, no? Basic maneuvering lang ng ginagawa nila ko, eh. Diba? Na nagigisa sila sa sarili nilang mantika. Diba? Tuloy natin. Dapat next time i-chase mo na siya. Paano kung ano? Oh, di ba? Nagtitig Ano, ka paano? na ng negative. Ganun eh. Ganun talaga, di ba girls? Overthinking. Kasi minsan pag ginabol yung lalaki, mas lalo silang nagpapabebe. Karaniwan. Tama ba yun? Tama. Kasi parang mas maganda na mawalan ka ng pake kaysa na ipakita mo sa kanila na naghahabol ka. Ikaw, bilang babae, Mm-mm. bakit? Kasi, ganun kasi yung feeling ko na pagka hinabol mo yung lalaki, Wait, feeling na naman yan. Oh. Tanggalin natin yung feeling kasi kadalasan mali eh. Ano ang facts? Yun, di ba? Doon tayo sa facts mag-usap. Feeling, ang daming yung nararamdaman sa isang araw. Para mga 24 times na paiba-iba yung feelings nyo eh. So, wag tayo doon. Ano ang totoo? Hindi, yun ang totoo eh. Ano? Which is? Na pag hinahabol talaga sila, lalo silang nagpapabebe. Lalo silang magmamatigas. Yan ay isang malaking kabobohan na naman. Ito, alam ko mag-a-agree sa akin karamihan ng lalaki na nakakapanood. Alright? Marami sa atin, kung sino lang yung may gusto sa atin, ayun din na lang yung ginajowa natin. 'Di ba? Kung sino lang yung nagpakita ng motibo, yun lang din yung lalandiin natin. 'Di ba? Parang ganito. 10 lang sa 1,000 lalaki yung may trip na sila yung magpo-first move. Pero the rest ng lalaki, kung sino yung magpaparamdam, siya nang lalandiin ko rin. Diba? Pakitaan mo ako na gusto mo ako. Pakitaan mo ako ng mga sinyales na gusto mo ako. Gugustuhin na rin kita. Diba? Nagets nyo ba? Ulitin ko. 10 sa 1,000 lalaki lang ang may trip na sila yung mag-pursue or dumiskarte sa babae. The rest ng lalaki, kung sino lang yung magpaparamdam, yun lang din yung papatusin namin, yun lang din yung mimisyonin namin. Real talk! Kaya para sabihin mo na habang mas sinahabol mo yung lalaki, mas lalo silang nagpapabebe. Kasi nga, maling lalaki nga yun. Pinipilit nyong pag-effortan, habulin, yung maling lalaki na na-meet nyo sa maling lugar, pinipilit nyo silang maging ideal na lalaki. Ganyan, ine-effortan ko naman. Acts of service. Ginawa ko naman lahat. Gawin nyo sa tamang lalaki yon. Happily ever after na. Diba? Kayo mga babae, pinagpipilitan nyo kasi na yung maling lalaki na na-meet nyo sa maling paraan, sa maling lugar, pinipilit nyong gawing ideal na lalaki yon. Hindi nga. Hindi ganun nag-work. Tagalog to. Diba? Diba? Gawin natin.
Pero alam naman na namin yung sagot kung ba't sila nagmamatigas. So, ano? Ibig sabihin meron na sila. Kasi kung magiging marupok man sila ulit, ibig sabihin wala. 'Di ba? Babalik siya sa'yo. Ano yung meron na sinasabi mo? Like, May babae na gano'n. okay. May iba na sila. May babae. May iba na daw eh. Ano ba ang, dati nagka-boyfriend ka na ba? Ngayon. Kasi, Ngayon, kala ko babae yung ano mo. ganito Lalaki po na kasi. Ganito po kasi. Oo. Dati po talaga, yung motto ko talaga, date to marry. Date to marry. Parang sinasabi nila, end of the world na gano'n. Parang, syempre, parang bago ako mamatay, gusto ko naman mag-try ng lalaki. Gano'n. So, ano na ngayon ka-relation mo ngayon? Lalaki. Lalaki. Sabi mo kanina, girl. Oo, pero yung long time ko kasi, girl talaga siya. Tapos hindi na kayo ng girl. Okay. So, back to the straight world ka na. Na-factory reset. Diba? Na-factory reset. God is good. Alright? Na-factory reset siya. Diba? Long-term relationship niya daw. Kapwa niya babae. Tapos, keso mag-end of the world na. So, gusto niya daw maka-experience ng lalaki. Na-factory reset siya. Diba? Sabi sa inyo, tamang sundot lang yan. Babalik sa dati yan. Kaya na Parang, siya ngayon. Okay, girl. parang, Ano? parang, pero kasi parang, Ano? Yeah, kwento mo, kinikilig mate, kinikilig. Sige nga. Hindi kasi, ang hirap kasi na parang, pagka naka-relationship ka ng babae na napakatagal, ang hirap mag-adjust sa lalaki. Ay, Parang, gago, di ba totoo rin yun, no? Pag nakaranas na sila ng babae, Wala na. May sabi nga sa hoodsmate pag pumatol ka sa kapwa mo babae, kahit 10 beses ka mag-relationship na lalaki, wala. Hindi daw kakayan tapatan ng lalaki yung treat nung kapwa nila sa babae. Gets? yes. Pero hindi ibig sabihin tama. Mali nga eh. Hindi ibig sabihin tama. Yes. Kaya siguro pakinggan muna natin siya. Bakit ka nahihirapan mag-adjust? Ano ang mahirap? sa treatment na. So, anong siya? Tama. Kakayan tapatan ng lalaki yung treat nung kapwa nila sa babae. Gets? Yes. Pero hindi ibig sabihin tama. Mali nga eh. Hindi ibig sabihin tama. Yes. Kaya siguro pakinggan muna natin siya. Bakit ka nahihirapan mag-adjust? Ano ang mahirap? Sa treatment na. So, anong pinagkaiba? Kasi yung babae talaga, sobrang haba ng pasensya. Tsaka talagang alam niya yung yung moods mo, ganun. Yung lalaki kasi hindi talaga as in. Ang hirap, sobrang hirap mag-adjust. Parang hindi mo rin sure kung seryoso ba siya sa'yo. Kasi yung babae talaga, alam mong seryoso siya sa'yo eh. Pero yung lalaki hindi talaga. So, ano sa tingin mo ang mas tama na treatment? Kay Tiburcio o Kay Boyet. kay Boyet? Tingin mo lang. Hindi kasi, oo, sa babae talaga. Ang mas tama na treatment. Opo. Kasi, Kasi, alam mo, Bakit ka nagpalit ng lalaki? Diba? Tangin utak yan, oh! Mas proper pala yung treatment nung jowa mong babae. Nung babae sa babae pa yung relasyon mo. Bakit ka nagpalit ng lalaki? Bakit ka lumipat sa lalaki? Diba? Tangin ng logic yan. Kaya marami sa mga babae nasasaktan eh. Alam nyo na pala kung ano yung healthy sa inyo. Alam nyo na pala yung mas proper. Diba? Pero ba't hindi yun yung pinipili nyo? Like for example yan, sinabi niya, mas okay daw yung treatment ng babae versus dun sa kapareha niyang lalaki ngayon. O bakit nandun ka sa lalaki? Eh di that nag-stick ka dun sa babae? Diba? Yun ang problema sa mga babae. Alam nilang sablay, pero i-go nila yun. Tapos pag naargabyado sila dun, hindi nila kasalanan. Yan. hindi, nagigets ko rin kung bakit sa tingin niya, yun ang tama na treatment. Nagigets ko rin eh. Kasi mas masarap. Yes. Nagigets mo? Ano Mas yun? masarap. Yes. Mas komportable. yeah. Hindi yung mga ganun sinasabi ko. yung,
Hindi yung Pag-treat fingers ang sinasabi ko. Okay, gets. Yung mas magaan. Yeah, mas magaan. walang rules. Hindi strict. Nagkakaintindihan. Mas kilig-kilig. Yeah. Mas daming loving moments. Yeah. Iintindihin ka pa niya. So, kaya ko sinasabi rin, mate, na hindi ibig sabihin nun tama yun. Yeah. Kasi kung puro ganun lang kayo ng ganun, wala kayong pupuntahan. Kaya yung dating nga mas natotolerate sila eh. Mas natutolerate O sa way ka. na Diba, sabi niya, diba, intindihin yung mood swings. Yeah, natotolerate. Hindi talaga gagawin ng lalaki yun. Mas may mga Yeah, importanteng gagawin kahit ang ako lalaki yun sa eh. mundo eh. Alis na ako. Wala ka dyan. Bakit what? Bakit hindi kayang gawin ng lalaki na intindihin yung babae pag nagmo-mood swings na yung babae? Kasi una, ano ang Kasi yung mood swings nyo, buwanan yun, tapos dala lang yun ng buwanang dalaw nyo. Lahat ng topak nyo, yung mood swings nyo, pag may buwanang dalaw kayo, hindi nyo sadya yun. Diba? It just happened na sobrang sakit nung na-experience nyo. Kaya, wala na sa wisyo yung pagtotopak nyo. Ngayon, para mag-adjust kaming mga lalaki based dun sa pagtotopak nyo nang hindi nyo naman sadya, imamaneuver natin tong buong relasyon natin based lang dun sa reaction nyo kasi may masakit lang kayong na-experience tapos next week okay naman na kayo. Isipin mo ganun. 'Di ba? Yung lalaki, ang iniisip niya na yung for better good nung relasyon Tapos gusto mong mataranta tayo dito lahat, mawindang tayo dito lahat, mag-iba yung healthy system natin dito sa relasyon dahil lang may masakit dyan. Yun na nga may masakit dyan. So, pag kami, like for example, may buwan ng dalaw ka. May mood swings agad ka. 'Di ba? Madalas yan ang tendency niya na nakakapag-create ka ng away kapag sineryoso namin yung mood swings nyo. 'Di ba? Pag sineryoso namin yan, mauuwi tayo sa away, hindi pagkakaintindihan. Kung dededmahin namin yan. 'Di ba? May mood swings ka. Gusto mong ganito, ito pagkain. Gusto mong ganito, ito. Tapos di kami magre-react. Dededmahin namin kayo. Kasi alam naman namin na next week, pagtapos niyan, okay na yan. 'Di ba? Hindi namin ilalagay sa risk tong relasyon dahil lang dyan sa sablay mong reaction. Kasi nga, alam namin may nararamdaman ka lang na masakit dyan sa'yo. Nagigets mo ba? 'Di ba? Kaya akala nyo, hindi kayo sineseryoso, hindi kayo iniintindi. Pero, iniintindi na namin kayo for better good nung relasyon. Alam namin na, dala lang ng buwan ng dalaw yan. 'Di ba? Hindi nyo miniment kung ano man yung nasasabi nyo, ano man yung bigat ng pagdadabog na nagagawa nyo pag may buwan ng dalaw kayo. Gets namin yun. Kaya nga, dededmine na lang namin Kasi kung seseryosohin namin yun, putya mag-aaway tayo. 'Di ba? Tuloy natin. ROI namin? Ano ang mapapala namin? Di ba girl nyo yun? Girl nyo sila. So, dapat iintindihin nyo sila kasi may mood swings. Kasi ang attitude kasi ng babae, parang natural yan na nagkaka-mood swings, especially pag may period like that. So, naku-confuse ako na bakit hindi nyo kailangan mag-adjust. At the first place naman, babae nyo sila. Okay, may sagot na agad ako dyan. Nag-a-adjust na nga kami. Alam nyo paano kami mag-adjust lahat ng mga lalaki? Hindi namin kayo kausapin. Then pag hindi namin kayo wait. Pag hindi namin kayo kinakausap, tsaka nyo sasabihin na mag-adjust naman kayo. Hindi kasi Ayun nga yung nakikita namin way para tumahimik oo kami. nga. Okay? So kasi ang natural na attitude kasi ng babae na pag hindi mo siya kinakausap, pag sinabi niyang wag mo siyang kausapin, di mo talaga siya kakausapin. Parang mali. Diba? Sinabi mo Sinabi mo, huwag kang kausapin Tumahimik ka, wag mo akong kausapin. Hindi kita syempre, kausapin. Kasi may mga babaeng nagpapalambing like that na hindi ba't matanda ka na para sabihin dapat yung gusto mo? But isipin mo mag-iisip kami ng business dito na sobrang komplikado. Bilang iisipin pa namin yung ganyan, ano kaya? Gusto ba akong kausapin ito o hindi? O magpalambing. Kita nyo? Kita nyo kung gaano ka one-sided. Ang gusto nyo kasi intindihin namin kayo. Nag-try nyo ba kayong intindihin nyo kami? Never Sometimes. kayo nag-try. Sometimes. Di ba sometimes? Sometimes. That's all the time. Gusto nilang intindihin natin sila.
Tapos sila sometimes lang. Oh, Intindi sometimes nila lang sa atin. Yung, alam ko kailan yung sometimes na yun. Equal ko eh. Kailan yung sometimes Oh. nila i-on yun. Oh. Pag convenient sa kanila, pag may kailangan sila, Lambing. o ano man, di ba? No, may hihilingin. May kapalit pa rin May ko. kapalit. May kapalit pa rin. kasalanan. Tungkol pa rin sa kanila. Laging Diba? may ROI. Oh, tungkol pa rin sa kanila. Pag sila. At saka tingnan mo, pagdating sa mood swings talaga, kunyari nagbago mood mo. Aminado naman kayo na pabago-bago ang mood nyo, di ba? E di hintayin ko na lang. Na magbago. Ba't ko pa i-deal yun? Eh magbabago rin naman mamaya. Kunyari malungkot ka, mamaya sasaya rin to eh. Ba't ko pa susolusyonan? Magbabago din naman eh. Yeah. Kasi pag ganun girls, natotolerate kayo eh. Kaya siya tumagal dun sa Sa babae. kay lesbi. Parehas sila nagkaka-toleratean. Lambingan sila lagi. Oh, tama ba? Tumagil ka kay lesbian nung... Totoo naman. Opo, totoong natotolerate. Kaya, ang hirap talaga mag-adjust pagka sa lalaki ka na. Yes. Kaya hindi talaga natin matatapatan yun eh. Yung love ng lesbian, hindi natin Kasi hindi natin mapagtsatsagaan yun eh. Yeah. Gusto nyo ba lagi natotolerate kayo? Hindi rin. Oh, alam nyo naman pala hindi. Pero kasi, Anong hindi? Sabi niya, anong hindi? Gusto ko. Ano. Gusto niya ako sige. Ano. Gusto daw niya i-tolerate siya lagi. Kunyari natotolerate sila mate na mali. Alam nila ring mali, di ba? Tapos ito-tolerate natin. Gusto nyo ba yun, mali? guys? Kunyari, alam mali? niyo sa feelings nyo na mali naman talaga yung pagka-mood swings nyo. Oo nga. Ganun. Tapos pag tinolerate kayo, gusto nyo ba yun? Oo. Para sa akin na, oo. Na ito, syempre hindi naman makaka-feel yung babae ng maling mood swings eh. Hindi talaga. I mean, hindi. Kahit nga tama yung nangyayari, biglang mali sa feelings nyo eh. Sige girl, lalaban mo yan. Ay, sus. Uy, talaga ba? Kayo, ba kami agree ba kayo magiging sa tama? kanya? Oo, kailan ba kami magiging tama? Kailan? dito? Ako hindi. Hindi ka agree na Hindi ako agree na minu-mood swings kami. Kasi pag sinabi mo yun, Ay, yun hindi na kayo magiging- minu-mood swings? May side ang buhay siya! Tangay na tamo, ganun kalukay yun, no? Sa sobrang kailangan mong ipakita na strong independent woman ka na kaya mong sumabay sa utak ng mga lalaki. Tatanggi mo nang hindi kami ng mood swings? Damn! That's gangstas! Minu-mood swings Okay. kami, pero ako gusto ko, hindi ako tinotolerate na sasabihin, oy, may attitude ka ngayon, wala yan sa lugar. Yun yung gusto ko. Kasi pag pinairal ko, kunwari, pinairal ko yung mood swing kasi sinabi, ako lagi nag-mood swings. Magiging perception sa mga babae, yung ganyan, yung toyoin. Wala kang magagawa nga. Kasi nga, natural nga sa mga babae nga, yung may mood swings nga. Kasi nga, may buwanan, dalaw nga, kayo nga. 'Di ba? Hindi na para pagmukain mo pang mas malalim yung understanding ko. Ayokong ma-build yung imahe ng mga babae na topakin may mood swings. Huwag nang ganun. 'Di ba? Magpakababae. Embrace mo ang babae ka. Hindi na para magmatigas pa na ganyan, maglalim-laliman pa, magdunong-dunungan pa sa harap naming mga lalaki na ako bilang sa babae, ayokong nabibuild yung imahe na pag babae, topakin, may mood swings. Eh, puta, natural nyo yun eh. Human nature ng isang babae yun kasi nga may buwanan, dalaw kayo. Meron kayong buwanang na-experience na uri ng pain na sobrang sakit na parang hindi na talaga straighten up yung utak nyo pag na-experience nyo yun once a month. Kaya para piliting malupit, malalim yung understanding ko. Hindi, ako, ayoko. Basta ako, hindi na pa. Parang tanga. Hindi ko sinabing parang tanga, pero Oh, parang hindi niya tanga. sinabi na parang tanga ka, ha? Wala siya sinabi na parang tanga siya. May clear lang natin. Wala siyang sinabi na parang tanga ka. Nairal ko kami, pero Kayo, ba kami agree ba kayo magiging sa tama? kanya? Oo, kailan ba kami magiging tama? Kailan? dito? ako hindi. Hindi ka agree na Hindi ako agree na minu-mood swings kami. Kasi pag sinabi mo yun, Ay, yun hindi na kayo magiging- minu-mood swings? Hindi, minu-mood swings Okay. kami, pero ako gusto ko, hindi ako tinotolerate na sasabihin, oy, may attitude ka ngayon, wala yan sa lugar. Yun yung gusto ko. Kasi pag pinairal ko, kunwari, pinairal ko yung mood swing kasi sinabi, ako lagi nag-mood swings.
magiging perception sa mga babae, yung ganyan, yung toyo, and parang tanga. Hindi ko sinabing parang tanga, pero parang hindi niya sa akin- sinabi na parang tanga ka, ha? Wala siyang sinabi na parang tanga siya. Mate, i-clear lang natin. Wala siyang sinabi na parang tanga ka. natin. Ah, Hindi yun ang point. hindi yun yung point, ha? Wala siyang sinabi Hindi na ka parang tanga, ha? According sa kanya. Hindi lang Hindi lang siya agree. Yes. Kasi parang Ano? magtotoyo. Wala sa lugar, ganun, tapos kailangan pasuyuin. Parang nakakaabala. Lalo na sa ibang tao, ganun. Bakit? Mood swings ako, pero hindi, wala sa lugar. Nasa lugar yung mood swings ko. Sige nga, ano yung bakit mo? Ano yung bakit mo? Bakit pag mood swings ka ba tas hindi ka nilalambing, okay lang sa'yo? Oo. Okay, alam mo sa nakakalito ha. Di ba pag minimood swings ka, gusto mo lambingin ka. Pag nilambing natin sila, ano rin? Ayaw rin. Huwag mo Ay, lambingin. hindi ako gano'n, Di ba? hindi ako gano'n. Minsan ayaw, hindi. Kumbaga ang tanong, minsan tinanong ko yan ha. Sino ba yung tinanong ko dati? Basta hindi sa podcast eh. Parang sa dating mga kausap mo at babae, parang, okay, pag may regla kayo, ang gusto nyo ba, kinakausap kayo o hindi? Ang sagot, yes. O hindi ba baliw yun? So anong gagawin namin kung mood swings kayo? Ano ang dapat na? Mas gusto ko kasi na kinakausap ako kaysa yung parang nanghuhula yung lalaki. I mean, mas gusto ko na sinasabi ko yung feelings ko sa kanya. Para alam niya, para aware din siya kung anong mga gagawin niya. Ano dapat ang gagawin ng lalaki? Parang i-comfort ka niya. Siyempre, mood swings mo yan, natural na attitude mo yan. Parang, hindi mo rin naman gusto na magka-mood swings ka. Kaya parang mas gusto ko na may kausap ako para dun ko nalalabas yung nasa loob ko. So kakausapin ka namin. Oo, like that. Gano'n kaya katagal sa tingin mo? Oras lang. Kasi tumatawag na yung business eh. Mga sa tingin mo, gano'n katagal Hindi, parang kaya? mag-give time lang sana yung boys para sa girls. Kasi may mood swings nga eh. Parang kailangan lang rin namin ng time ng boys. Okay. Like that. So, pwede yung parang sa payphone, 3 minutes lang. Basta may makakausap lang kami. Tawan niya. So, okay lang yun. Basta may makakausap lang kami, masishare ng nararamdaman namin. Okay na kami doon. Bakit di mo kausapin yung sarili mo sa salamin? Bakit ko kakausap? Pwede yun, di ba, oy? Ewan ko. Bakit ko Hindi, gago ah. Hindi, sa totoo lang, sa ating mga lalaki nga, ganun eh. Oo, Gago. Wala naman ganun. nakakaintindi Wala, sa atin eh. oo. Kaya ang kakausapin natin, sarili natin. Di ba? Pag sa harap ng salamin, gagi, kaya mo to. Good job, O, di ba? Oh, good job. O, di ba? Kaya nga umaapir sa salamin minsan eh. Good job, Koy. Kasi wala naman nakakaintindi sa atin eh. O, di ba? Pero anyway, wait, ano ang klaseng lalaki ba ang gusto mo? Like, gusto mo ba yung may mararating kayong future o Oo. Yung may mararating kayong future? Then sa tingin ko, expect mo na wala siyang time sa mga bullshit mo. Exactly. Alright? Kaya maraming babae ang paulit-ulit natatarantado. Maraming babae ang single kasi nga, masyadong too good to be true yung gusto nila. Imagine ganito gusto nila. Oh. Lalaki na nagme-make money, nag-i-strive ng greatness, nag-i-strive for greatness, at the same time, makakapagbabad sa kanila. Makakapag-ubos ng oras sa kanila. Cuddle type shit. Di ba? Madalas nilang kausap, katawagan, ka-updatean. Di ba? Para sabihin namin sa inyo, ang isang lalaking straight up mag-isip na nagme-make money, grindset mindset, wala na talagang time yan. Para sa mga ganyang pabebe type shit na, di ba? Ganon ka-imposible yung gusto nyo. Kaya marami sa mga babae ang nagpapasakop na lang sa matandang mayaman. Kasi yung matandang mayaman yun. Mag-apong kayo sa kama. Bang-bang ka dun eh. Tapos andun yung resources agad kasi nasa penthouse suite kayo. Nasa mahaling lugar. Nasa ibang bansa kayo. Yan yung gusto nila no? Bubuka ka na lang. Yun. Diba? Kaya maraming babae ang nauuwi sa matandang mayaman na lang. Diba? Kasi yun, cuddle sagad yun. O warating ganon eh. Diba? Kasi gaan lang kayo. Tapos yun, phone call na lang yun kasi mayaman nga eh. Tapos andun yung resources. Diba? Kasi ganun yung gusto nila eh. Gusto nila ng mag-uubos ng time kasama sila. At the same time, may resources. Doon kayo sa matanda. Diba? Tuloy natin.
Kung gusto mo ng ganun Slash pero mood kung gusto mo ng maraming time, doon punta ka sa court. Ang hapon. Kaya Wednesday ng hapon, tas nasa court, yun ang maraming time sa'yo. Oo, yun. Papaulan ka ng time nun. Magsasawa Pag umaga ka sa pa lang, time. may good morning text yun. Diba? Good morning. Kumain ka na ba? Kain ka Pati pagising tanghalian, magte-text rin sa'yo yun. Isang tawag mo lang ng gano'n, nandyan agad yun. Mood swings mo, nandyan agad yun. Gusto mo ng sex, nandyan agad yun. Yun ang kailangan mo siguro. Pero huwag ka na mag-expect ng malupitang future dahil time ang gusto mo eh. Hindi, ang love language ko naman kasi ay quality time din talaga. So, parang hindi, nako-confuse lang din talaga ako na, Sige, tutulungan kita. Mula ngayon ako ang big brother mo. sige, Makakapagtanong ka sa akin. na kung ang lalaki ay yung thinking niya is for future, tapos mag-girlfriend siya ng may mood swings like that, tapos hindi niya inintindi, tapos magagalit sa kanya yung girl. Anong gagawin nung boy? Ang gagawin niya, pag tuloy-tuloy na ganun, ika-cut off namin kayo. Kasi nga, kayo yung lason sa sistema namin. Kaming mga humahasel, gumag-grindset mindset na nakatanaw sa mas maayos na future. Alright? Unang-una, inuubos namin yung oras namin doon sa mga kapaki-pakinabang na bagay. Kaya akala nyo, wala kaming time sa inyo. Kasi nga, mas inuubos namin doon sa kung saan kami nagme-make money. Ngayon, ang tanong mo, wala ka palang time sa babae, bakit ka kumuha ng partner? Kasi nga, sa sistema namin, nakakapagod yung ginagawa namin. Kailangan din namin magpalambing minsan. Di ba yung pagkatapos ng mahabang araw, uuwi kami, malinis yung bahay, maaliwalas yung bahay, kasi kinilusan nyo yung kastilyo ko, paghiga ko, may magmamasahe sa akin. 'Di ba? Bonus na lang din kapag yung babae naka-adapt dun sa mindset. 'Di ba? Imbis na magpabebe siya, 'di ba? Ginaya niya yung galawan, nag-make money rin siya. May mga ganung babae. Actually, yung ganun, yung partner ko ganun. Si Wada ganun. Imbis na, nung mga una, ganun, asikaso siya, tender love and care, pinoprovide niya, emotional support, pinoprovide niya, hanggang sa, napagtanto niya na, tao rin siya. Kawangis din siya ng Diyos. Parehas kaming gumigising, parehas kaming may 24 hours, parehas kaming hindi galing sa mayamang pamilya. Nakita niya na, from zero resources, basta proper yung method, yung sistema, proper yung habits, posible palang tumagos. Ginawa niya rin. 'Di ba? Nag-make money rin siya. Dumating na sa point na hanap na lang kami tagalinis. Parehas kami nagme-make money. 'Di ba? Ganun yun nag-work. Ganun yun. 'Di ba? Kung bakit yung mga gumag-grindset mindset na lalaki, bakit kayo magpapapasok ng babae sa sistema niyo, wala pa laking time? Yun lang yun. Kailangan namin ng emotional support. Kailangan namin kasi nga sobrang busy namin, wala kaming time eh. Kasi kasuhin mo to. Yung mga maliliit na bagay. 'Di ba? Habang inaasikaso mo yung maliliit na bagay, yung paglilinis ng bahay, yung pagsasalansan ng laundry, kung ano mang mga small details na nakakaligtaan ko kasi nakafocus ako dun sa mga malalaking bagay, ikaw yung nagpapaalala. 'Di ba? Kapalit nun, bibigyan kita ng brighter future. Ganon. Jackpot na lang talaga kasi posible naman talaga na yung babae nga ipo-provide niya yun bilang ayun yung mission niya, ayun yung role niya. Diba gano'n naman gender role ng babae talaga di ba? Mag-asikaso ng lalaki, mag-asikaso ng asawa nilang lalaki. Di ba? Bonus na lang din, tsaka posible naman din talaga at hindi naman imposible na maka-adapt siya dun sa galawan. Na ultimo yung babae nag-make money na rin. Di ba? Kasi posible. Di ba? Sobrang daming babae ang successful. At hindi sila naging successful kasi successful sila sagad. Karamihan dyan, may mentor, may mga coaches na lalaki. Di ba? Pwedeng yung ideya, pwedeng yung intro nung bakit sila nag-make money sagad. Sila yung nag-umpisa, pero kung paano yun maging sustainable, paano yun mas lumago, mag 10x agad. Kasi may mga mentor yan, may mga coaches yan
na lalaki. Yeah. Tuloy natin. Wala. Wala. Kasi magiging okay din naman kayo eh. Ganun. Pag walang ginawa yung boy, iisipin ng girl, meron na siyang babae. Oh, sino ang may problema doon? Yung the way kayo mag-isip? Hindi, kasi ganun yung... Yung overthinking yung problema ganun yun yung eh. nararamdaman. Ganon kami mag-isip po pagka may So, sino ang problema may talaga. problema? Balik natin onte. Hindi, tapos magagalit sa kanya yung girl. Anong gagawin nung boy? Wala. Wala. Kasi magiging okay din naman kayo eh. Ganun. Pag walang ginawa yung boy, iisipin ng girl, meron na siyang babae. Eh di may sayad ka nga nun. 'Di ba? Ganon ka makapangyarihan ng utak. Marami sa aming mga from 0 to 100 na tipo ng lalaki. Lahat lahat ng meron kami, lahat ng method, lahat ng mission na to, nag-umpisa to sa utak namin. Naisip lang namin. Ganon kami kabaliw. Ganon ka-powerful tong utak. Naisip lang namin. Diba? Hanggang sa, ayan na. Andyan na lahat. Ganon din, same thing din sa inyo mga babae. Ganon ka-powerful yung utak. Na kayo mismo yung tumatanga sa sarili nyo. Like for example, yung partner mong lalaki, wala ngang time sa'yo. Kasi nga, nagme-make money siya. Tapos ang iisipin mo, kaya niya ako hindi kinikibo, wala siyang time sa akin. Kasi may iba na siyang babae. Kung ganun ang ganun yung negative na energy yung pinapasok mo sa utak mo, anong energy yung papasingawin mo? Kasi kung ano yung sinisinghot mo, yun din yung lalabas sa'yo. Nagigets mo ba? Nagpapasa ka ng negative thinking, negative energy sa utak mo na kaya wala na siyang time sa akin, may babae na siguro siya. Dadabog-dabugan mo na siya. Aaway-awayin mo na siya ngayon. Ngayon, yung lalaking nagme-make money na busy, aaway-awayan mo, dadabog-dabugan mo pa dahil lang may mali kang thinking sa utak mo. Sa tingin mo, ika-cut off ka nun o hindi? Ika-cut off ka nun. Diba? Tapos magugulat ka, wala naman pala siyang babae. Diba? Nawalan ka na ng malupit na lalaki dahil lang ogag ka mag-isip. Diba? Ganun yun. Real talk. Kaya nga mas maganda, ito ang best move. Ito ang free game para sa inyo mga babae. Kung gusto nyo ng lalaki na rumaratrat, nag-i-strive for greatness, mission tumatagos, grindset, mindset type shit, dapat kayo din may ganong attitude din kayo. Kasi never magiging combo yun. Lalaki na sumasagad, lalaki na pinipilit tumagos, pinipilit umalis sa kahirapan, wala talaga siyang time sa'yo. Ngayon, ikaw, try mo ring gawin yun. Try mo ding mag-adapt. Kasi never ko combo yung magiging pabebeng babaeng kagaya mo sa isang lalaking rumaratrat. Kasi ano, ambag mo. Parang ganun yun eh. Tsaka, ikaw lang din yung lalason sa utak mo eh. Pero, imagine kung may pinagkakabisihan ka rin. At hindi kasi imposible yun. Diba? Try nyo mag-scroll sa TikTok. Ang daming babae sa TikTok ang pumipera. At the same time, ang dami ring babae sa TikTok yung malaswa. Parehang uri ng babae sa TikTok. Walang pumilit doon gawin yung kung ano yung ginagawa nila. It is a matter of mindset. It is a matter of ano yung ambisyon nung yung isa gusto mag-thirst trap, mag-lip-sync lang para makatisod siya ng matandang mayaman while yung isa ayan, nagtinda ng kung ano-ano, nag-yellow basket ng kung ano-ano para magkaroon siya ng sarili niyang shit. Diba? It is a matter of mindset. Ganun ka-powerful ang utak. Diba? Kaya ayusin mo yung utak mo. Diba? Anyway, isang oras na ulit. Pucha, ang haba oh. Yung podcast, 2 hours. Nasa 43-minute mark pa lang tayo. Part 2 na to. Part 3 bukas tayo. Okay? Part 3 tayo bukas.